pagsuway. Pero unsa pa kaha kung masabtan nato nga adunay usa nga naghatag sa iyahang kinabuhi para maluwas ta gikan sa sala ug kamatayon. Ang pag-abot ni Hesukristo sa kalibutan dili lang nagdala og kalipay kang Joseph ug Mary. Naghatod kini og kalipay para sa tibuok kalibutan kay siya mao ang dugay ng gipaabot nga manunubos. Mao bitaw ang ingon sa 1 Juan 4:14. Nakita namo ug gisugilo namo nga gipadala sa amahan ang iyahang anak isip manluluwas sa kalibutan. Kana pa lang klaro na ang dakong gugma sa amahan para nato. Gipadala niya sa Jesus aron makabaton kita og kinabuhing dayon ug kaluwasan. Ug unsay angay natong buhaton, mutuo og dawaton siya sa atong kinabuhi. Igsuon si Jesus mao ang maayong balita nga imong gipaabot. Angayan gyud natong saulugon ang iyahang pagkatawo. This is your FEBC Radio, broadcasting Christ in our world. Kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXAS Radyo Komunidad at ito ang programang Family Matters. Kami po ang inyong mga kasama, Ate Daisy at Kuya Carlo, at ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial, and donor-based radio station. Dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pakiscan lamang po ang QR code ng ating GCash o bank account para sa inyong donasyon. Please send us a message para po ma-acknowledge namin ang inyong donasyon. Marami pong salamat sa inyong partnership at pagpalain po kayo ng Panginoon. Please tell us what you think because your feedback matters to our program Family Matters. May maiksing survey po kami na ipapakiusap na inyong sagutin. Pakiscan po lamang ang QR code para madaling ma-access ang ating survey form o kaya po ay i-click ang link sa ating FB live stream. Malaking tulong po ito para maipagpatuloy nating mapabuti ang ating mga programa. Aabangan po namin ang inyong mga feedback dito po sa Family Matters, same time, 9:30 to 10:30 in the morning. At meron po tayong special edition, Saturday special edition, dahil ang Family Matters ay para din sa mga families na may special needs. Ito po ang mga pamilya na may anak na may kapansanan, pisikal tulad ng cerebral palsy, developmental or learning disabilities tulad ng autism, ADHD o kaya po ay dyslexia at sensory impairment sa paningin o pandinig. Kung kayo po ay may mga kamag-anak o kakilala na makakapag-benefit sa programa natin, please invite them tuwing Sabado sa Family Matters Saturday edition 9:30 to 10:30 in the morning. Well, tuloy po tayo sa ating pong devotional. Bago tayo itong devotional po natin usually, ito po yung nag-anchor. Ito po yung pinaka foundation ng ating mga talakayan. Ano po? Well, sa umagang ito, mababasa po natin ang ating konting devotional sa Romans chapter 12 verse 12. Napakagandang verse at madaling tandaan kung saan makikita 12:12 sa Romans 12 verse 12. Maiksi lamang po pero puno po ng laman. Ang sabi niya po dito, be joyful in hope, patient in prayer, patient in affliction, faithful in prayer. Una po, hopeful, patient, and faithful. Pero sa iba-ibang parte po, una po, sabi niya dito, be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Tandaan po natin, pag sinabay nating nag-hope, umaasa tayo. Paano ba tayo umaasa? Yung pag-asa ba natin na wala na talaga? Parang pag sinabi kasi nating hope, meron pong
liwanag sa gitna ng kadiliman. Yun po yung hope, na darating ang panahon na meron din pong may pag-unlad sa anumang nangyayari sa atin. Yun po yung sinasabi dito, sa kahit anong trials, kahit anong pagsubok, meron po tayong tinitingnan na pagbabago. Lahat po dapat ganun ang pananaw. Wala hong nagtatanim, wala pong farmers na nagtatanim na hindi po umaasa na merong magandang ani. Hindi po lahat ng nagpapagamot sa doktor na hindi umaasa gumagaling. Meron pa rin tayong konting pag-asa, sana gumaling, parang gano'n. Yun po yung tinitingnan natin. And then at the same time, yung po sabi dito, patient in affliction. Pag sinabi natin patient, paghabang pasensya sa gitna po ng dinadaanan natin. Yung nga po sinasabi ko, halimbawa po ng nagtatanim, hindi naman ngayon kayo nagtanim, mamaya mag-harvest agad kayo. Madami pa hong yung dinadaanan proseso na kailangan mo pang diligan, kailangan mo alagaan bago yung pag-aani. So yun po yung posible natin sinasabing affliction. Ganon din yung mga nag-aaral. Ang mga nag-aaral, hindi po ibig sabihin pasok ka lang ng pasok ng school na walang challenges. Naandan yung mga assignment, mga projects, mga ginagawa natin, mga exams, bago kang matuluyan, masabing na ikaw ay nakapagtapos o graduate. So ito yung mga afflictions na nangyayari. Pero ang sabi niya dito, kailangan matyaga ka lang, pasensyoso ka lang. Wala din pong taong nagpunta sa doktor at nagpapagamot na naniniwala. Pagkatapos lang nito, okay na ako. Hindi. Patuloy pa rin po yung pag-inom ng gamot, sinusunod ang instructions ng doktor. So yun po yung afflictions. And ang sunod, sabi niya dito, faithful in prayer. Faithful, puno ng pananampalataya. At yung tuloy-tuloy. Ito pong faithful, sinasabi dito, parang yun nga po, meron kang faith, meron kang tiwala na may kasagutan ang iyong prayer. At ang kalakip din po nitong faithfulness is devotion. Tuloy-tuloy mong ginagawa. So ang lahat ng ito, yung ano man yung inaasahan mo, yung hope, ano man yung afflictions mo, ay kailangan mo lang daw yung ihinog sa prayer. So having said that, yun po yung pwede nating gawing foundation ng ating talakayan. Dahil ngayon po, yun nga po ang objective natin today ay gusto ho nating turuan, training our children to be patiently and prayerfully hopeful with joy as they face the new phase of their lives. So hindi lamang po sila, maging tayo din. Bawat bagong taon, ito po ay parang sinasabi nating new phase, yung bagong yugto ng ating buhay. Araw-araw naman ay bagong yugto. Araw-araw naman ay bagong simula sa atin. Pero paano ba natin haharapin to? Di ba minsan naman talaga na hindi maganda yung ating kahapon, na ang ngayon ay parang wala tayong lakas na loob na paano nating harapin. So ito yung gusto natin ngayon. Isang magandang halimbawa po yung ngayon meron po kaming mga kaibigan malapit po sa amin na kung kailan magpapasko, pumanaw ang kanilang nanay. Paano haharapin ang bagong taon? Of course, maaaring sabihin natin puno ng kalungkutan. Pero yung nga, hindi lamang po it's more than just to say mag-move on ka. Pero paano nga talaga magkaroon ng tamang pananaw sa darating na bukas. So yun po yun kung ikaw ay nawalan ka ng trabaho o minsan ganoon din sa trabaho ay pinagalitan ka. Parang the following day parang paano ko ba haharapin? Parang wala ka ng gana, discouraged ka na.
So yun yung pong pag-uusapan natin. Pero in a larger scale, dahil yun nga po, bagong taon. Yung bagong taon ay 365 days. Paano mo haharapin ang bagong 365 days sa iyong buhay na meron kang tinitingnan na pag-asa, meron kang tinitingnan na magkakaroon ka ng source of joy na mag-fuel up, magniningas sa'yo para maging excited ka sa iyong buhay. Well, una po yung ating pag-usapan ay tandaan po natin, life is a journey full of challenges and uncertainty. Yun po yung unang pagtatalakay natin. Ang buhay daw po ay isang paglalakbay na puno po ng challenges, puno ng pagsubok, maaari natin sabihin, at puno ng walang katiyakan. Explain mo nga ito, Ate Days. Ayan, alam po ninyo, ang mga pagkakataong ito ay tunay nga po na pagkakataon na mas makilala natin anong mayroon tayo dahil sa ating Panginoon. At syempre, pinapatibay ito ng patuloy nating pagtingin sa ating mga hinaharap. Yun po nga, we are looking forward to a future full of hope in the Lord. Kasi kung hindi natin po tatanawin siya na kasama natin while we are journeying, magiging napakabigat po talaga ng ating hinaharap na mga panahon. Ano po, sabi nga sa Bible, because these days are evil, some will be falling away from the faith, some people, their love will be turning to coldness, no? Pero ano po ang ating magagawa ngayon habang narito pa nga po yung pagkakataon na mabuhay tayo sa susunod na panahon? We're saying goodbye to 2025 in just a few days, and we are looking forward to 2026 with much hope. And where will that hope come from? Saan po manggagaling yung hope na yan para ma-surmount natin, mapagtagumpayan natin yung mga challenges? So dapat kumapit po talaga tayong lahat. Lahat po tayo, no? Nobody is exempted. We should hold fast to the profession of our faith. Patuloy nating pagningasin ang pananampalataya natin, no? Huwag po nating bibitawan yung mga pangako na binigay sa atin ng Panginoon. Ayan po. Doon lamang tayo magkakaroon ng security sa darating na panahon kapag ang pinanghahawakan natin ay yung mga pangako ng ating Diyos. At syempre, kinukultivate natin yon sa araw-araw nating sa journey natin from day to day. Di po ba? When we open our eyes in the morning, ano po ang ating, sabi ganon, para kanino ka, para saan ka gumigising? Yan, di po ba? Of course, ang isang motivation natin is because our family is there, and serving them is a joy. Serving them is a privilege. Ayan po, no? That when we are imparting yung life natin from day to day to our household, yan po, no? Nagkakaroon ng meaning yung buhay natin, pati yung pagpupursige natin. Yan, no? Dahil we are dedicating it out of our love for God and for others. Yan po, no? I would like to praise and thank the Lord. 2025 has become a year full of I would say merong challenges din, meron ding pagkakataon na it's a still learning and a growing process in my personal walk with Him. Kasi po, may mga pagkakataon na parang may panghihinaan ka o kaya po parang may mga questions, but I decided to set it aside and focus on Him. I decided to let go of all my fears, of all my anxieties. I decided to just allow His promises to grow strong, big in my own personal walk. Ano po, hinahayaan ko lang na yung pong mga pang-araw-araw na pakipagsalumuha sa buhay na to, interaction with people, growing in the knowledge and understanding of the living God, I would allow it to become a part of who I am in
Christ. Yun po yung napakagandang ma-identify natin, patuloy ang sarili natin sa Kanya. Ayan po. So, nagkakaroon tayo ng kaunawaan na, kaya pala, ganun, kabigat yun. Ganun pala yung kapait o kalalim yung mga trials and tribulations. Kasi yun din sinabi ng word of God, no? In this life, there will be tribulations. But we continue to be of good cheer. Why? We will overcome it not in our own strength. No. We cannot overcome it by focusing on people or looking at them to inspire us or to strengthen us. Hindi po sila. Hindi po yan. Not flesh and blood. Kailangan po manatili tayong looking at the author and the finisher. Yan. We'd like to finish strong. We'd like to finish overcoming by looking at the author and the finisher of our faith. No other than the living God. Well, ang dapat italakay natin, Daisy, po yung po, kung ano po, life is full on uncertainty. Pag sinabi natin uncertainty, walang katiyakan. Wala naman, hindi naman tayo, we cannot foresee things. Ano? Pero, ang ating pong ginagawa ay nagpapatuloy lang. Life is full of uncertainty and challenges. Yun nga po, diniscuss na rin ni Daisy na saan tayo dapat tumingin. And as we face this new year, ganun din po, huwag nating basihan to sa nakaraan. Hindi po dapat mag-hold sa atin yung nakaraan, kundi dapat po tuloy-tuloy lang, may persistency tayo. Again, ang sunod po, dahil maging ang sinabi po ng banal na kasulatan, in this world, you will have tribulation. O di, lahat naman, wala namang exempted sa mga gano'n nangyayari, mga pagsubok. Wala hong pwedeng sabihin, hindi para sa akin yan. Pero kahit anong pagsubok yan, pero kung ine-enjoy mo yung proseso, ine-enjoy mo yung biyahe, enjoy mo lang. Naranasan niyo po bang magbiyahe sa probinsya na kung saan ay ang kalsada ay lubak na talaga? Minsan kapag ikaw ay gusto mo lang tingnan ang paroroonan mo, hindi mo na-enjoy yung hindi pagod talaga yung biyahe. Dahil lubak-lubak, ang init, ganon. Pero kung ikaw ay parang turista, ini-enjoy mo yan. Kahit anong lubak yan, ini-enjoy mo. And yung destination ay, na lang yan, end reward na lang. Pero the process itself could be enjoyed. So, ganun din po yung buhay natin. Puno man ng challenges, pero gawin mo lang para kang attitude of a tourist na nag-enjoy ka lang sa paglalakbay. And then yung nga po yung sunod, true facts of life is yung frustration and pain are inevitable. Hindi naman talaga na nawawala yan. Hindi po naiiwasan yan. Talagang naandyan lang talaga yan along the way. Maging sa ating growing up, ito yung pagtuturo ko sa high school dati, sa health. Ayaw yung pag lumalaki na, nag-grow up na, nagmamature, nagbabago ang boses, nagpipiyok-piyok na, tapos yung build ng katawan, nagbabago, may mga awkwardness na feelings, ganon. Parte yan ng growing up. Parte ho yun ng paglago. Maging sa buhay natin, kung yung haharapin po natin ang bagong taon na parang takot ka. Meron kang bagong trabaho na hadlok ta, mag-atubang ni ana. Diligid ta maglambo. So basically, meron tayong parang fear, merong anxiousness, pero let's face it, kailangan, and then as we go along, mag-enjoy naman natin yan Katulad ng bata na unang araw sa pasukan, takot na takot pa, kasama pa yung yaya o kasama yung mama. Minsan yung mga bata may dala pang yung kanilang comfort pillow o yung kanyang
dede, ganun. Pero as they go along, they find new friends. Iniiwanan na nila yung mga bagay na they could say na ito yung magbibigay ng comfort sa kanila. So again, yung inevitable yung pain, inevitable yung mga tawag nga natin doon, growing pains. Hindi po, yung maging ang frustration. There are times we have to be frustrated dahil hindi pa natin kayang harapin ang lahat. Pero as we face those frustration, we could also learn along the way. So, yun po. And at today, ano man yung masasabi mo tungkol sa frustration and pains in life na inevitable yan? How we handle them is very crucial. When our expectations are not met, what is our reaction? O yung mga bagay na inaasam-asam mo hindi na tuloy, at yun nga, minsan the exact opposite ng iyong inaasahan. Siguro po yung mindset na just be open for pause, open to changes. Hindi natin ipipilit kung ano yung ating gusto, o kaya hindi natin ipinupwersa sa iba kung ano yung gusto nating mangyari. Pero just you let go. You allow God to just be in that situation by keeping your peace, no? Be at peace. Kailangan po natin 'yon matutunan, no? Kailangan po nating ma-realize na hindi natin kontrolado ang situation. Pero yung reaction natin ang medyo delikado po, yung reaction natin sa mga challenges of life, no? So, para hindi natin parang surprise, it's a negative, o kaya surprise because it's not going to work out. Yan po, no? So, what is the best reaction to this? Hayaan nyo lang, hold your peace, and then, you keep your eyes on the bigger issues of life. Ano yung mga bigger issues of life na meron kang matututunan doon, na makikita mo na all things work together for good for them who love the Lord. Di po ba? Keep your peace, keep your trust, keep your faith, keep the faith, no? Maaring hindi ngayon maayos, may kidlat, kulog at lindol, pero meron pang, tawag nila, the silver lining. Tinitignan mo yung all these things are in the hands of God. Siyang may control dito. He is still on the throne. And therefore, He still deserves your trust. He still deserves your honor. He still deserves your praises. And He deserves your worship. So, pagkakataon na yun, ako pong naging helpful sa akin personal ay yung mag-surrender. Mag-surrender sa kamay ng Panginoon, kung ano man yung nasa harapan ko na hindi ko makokontrol. Pero yung aking reaksyon doon sa nasa harapan ko, yun po yung nais ko mapanatili. So, kailangan po yun, matutunan natin to let go. Ilagay natin yun sa kamay ng Diyos. Still keep your peace, at saka yun nga, just tell the Lord, Lord, I trust you here. I trust you here. I know you are here. And then I'll hold on to your faithfulness, promises, and to your grace. Ayan, yun po yung magandang attitude na kinukultivate pa rin natin. Hanggang ngayon, I would not say I'm becoming more perfect, no? Hindi po. Malayo pa. Malayo pang lalakbayin. Marami pang bigas na kakainin. Pero, yun nga po, I have decided to walk this journey with Him and to hold closer to His hand, to His grace. If you cannot, if you cannot see His hand, trust His heart. Alam natin, ang suma total ng nangyayari yan, para po yon tayo ay lalong makakilala sa Kanya at lalong mapanatili ang ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Yung po mga sinasabi ni Ate Daisy ay ito po yung magiging anchor natin in
teaching our children, maging sa sarili natin, paano natin, because we're parenting, tayo po ay, ang focus kasi natin ay paano ba tuturuan ang ating mga anak. Kaya kung alam po natin to, yung mga sinasabi niya today, within ourselves, yun po, pwede natin tong, i-nourish natin, i-admonish natin sa ating mga anak kung paano ba natin haharapin to. Pero again, yung nga po, yung always giving hope sa ating mga bata na dapat tayo mismo ay hopeful tayo sa kanila. Joyful in hope. Puno po tayo ng kagalakan pagdating sa mga bagay na yan. Pero meron po dalawang scenario na pwede natin makita. Pag sinabi natin hopeful kasi, meron tayong pag-asa, meron tayong tinitingnan, meron tayong goal na makita sa mangyayari sa ating mga anak o sa ating pamilya, na hindi tayo nawawala ng pag-asa, kundi tayo po ay umaasa ng umaasa. Pero meron pong isang nanay na ang kanyang anak ay kinakailangan niya na lang talagang isuko, pabayaan na, dahil hindi niya po kaya yung training, dahil masyadong mabigat sa kanya na kailangan na po talaga yung anak niya mailagay sa rehabilitation o maaring sa bilangguan, dahil yun nga, despising authority na ang nanay hindi na kayang baguhin ang anak. So pero yung nanay habang nasa bilangguan ng anak, nasa rehabilitation, ay umaasa pa rin na magbabago ang lahat. So parang masakit po yung ganun, at saka meron din isang senaryo na kung saan ang nanay ay ginagapang sa gastusin. Ang nanay at tatay ay, dahil habang ang kanilang anak ay nasa ICU fighting for cancer, parang ganun, never giving up. So yun po yun, yung by never giving up yung on your child, sa ating mga anak, pushing them in bad situations. Pero yun lang po yung magbibigay sa atin ng kagalakan na may pag-asa pa rin, nandyan pa rin, may kagalingan, maging sa kanilang kalusugan o maging sa kanilang pag-uugali. Don't give up on them, because tayo po yung mga magulang. Kung tayo po ay mawala na ng pag-asa sa kanila, paano na? Wala nang mag-aasa sa kanila. So again, yung hope will just push us to move forward. Maging sa kanila din, mga bata. Kapag ma-inculcate natin yan, simple man yan, sa school ayaw na mag-aral. Pero kung ipupush mo lang talaga, yung with joy, na bigyan mo yung allowing them to look on the brighter side of life. At yun nga, hayaan mo lang malaman din nila, anak, hindi po sa lahat ng panahon kasama mo si Papa. Hindi lahat ng panahon kasama mo si Mama. Ngayon, nandito kami umalalay sa'yo. Paano kung wala ka na? Wala na kami. Sino nang aalalay sa'yo? Mas lalo mo nang hindi makakayanan yan. So, habang nandito kami, ituloy mo lang. Meron pa nga ako na naririnig sa mga grown-ups na, mga magulang na rin, themselves, na sinasabi, pumanaw ang nanay at tatay. Di bali, alam namin na nandyan pa rin yan sila, gagabay sa amin. Maring totoo, their memories, pero wala na talagang physical na gagabay sa kanila. So yun po, tayo mga magulang, let's make them realize that na as we are hopeful at tayo ay puno ng kagalakan, puno ng pag-asa sa kanila, alam natin na may magandang kinabukasan, gagabayan natin sila. So let them realize that sa mga bata, na yun nga, hindi lahat ng panahon may nandyan si Mama at si Papa para mag-coach sa kanila. So as they face that, yun po yung magbibigay sa kanila ng pag-asa sa kanilang buhay. Let them face and move forward with with hope. And ang sunod na pwede natin pag-usapan ay yung hope. Then yung
yung pasensya. Alam ko yung mga nanay, puno ng pasensya. Minsan si Daisy nga lang nawawala ng pasensya na sa kanilang mga anak. So anyway, paano ba yon Ate Daisy? Yung patiently guiding them along the way sa kanilang journey. Paano mo bang sasabihin? Patient is required in every step of the way of the journey. Ayan, nako. Sa pagkakataong ito, palagi ko naman hindi naman ako nabigo na yung pasensya sa pagtuturo, paghubog, pag-nurture, nagampanan ko naman yung role ko dahil nung lumagay na sa tahimik yung pong aming mga anak, nakita naman namin na nagbunga naman yung pasensya. Meron din syempreng mga pagkakataon iiyak natin sila sa Panginoon o kaya talagang yung pagkakataon na patuloy kong isinusuko sa aking panalangin, sinusuko ko sila sa panalangin kapag nakita ko na mali ang kilos o ang desisyon. Pero salamat po, talagang God is full of compassion and mercy. Sa pagkakataong ito, yun pong magbigay ka ng word of wisdom o kaya po, you give them sometimes warning or reproof or sometimes you need to correct them. Nagagampanan ko naman yan, nako. Talagang hindi ko na po mapapalampas kapag nakikita ko na it's very crucial for them to be set on the right path or else, suffer the consequences of making all the mistakes. Syempre natututo naman po kami dahil nag-i-interact kami patuloy. We open all communication lines. We use all resources para po magbigay ng the peace of our mind. At nararamdaman nila because of our love for them na kailangan naming gampanan yon. This is our role. This is our responsibility and we are going to answer to God kung hindi namin gagawin yon, no? If we will not reprimand or correct or set things straight. Alam po ninyo, as of this time, as of today, I believe with all my heart na madami pa rin siya. God is not done with His work in our personal life and in the lives of our loved ones and the lives of our children. These are the people that we influence from day to day. These are people who would go to us to reflect on, eto ba po, tama ba itong nagawa ko, ganyan, Pero ang nakita po namin yung concern ng aming mga anak sa kanilang kapwa, no? Yun po ang isang napakatibay na pundasyon na nailay namin yung pundasyon na yon na your love for God will reflect on your love for others and your concern for the well-being of others. So yun po, no, na ma-manage po nila yung mga panahon na kailangan nilang ibahagi sa ibang tao yung resources at yung they are not just accumulating wealth or accumulating wisdom. Binabahagi po nila yon, no? Kung ano man yung success na na-achieve nila at this point, binabahagi po nila yon. And they have become very generous. All thanks to God, all praises to God na naging generous po sila sa mga aspeto ng buhay na kailangan ibahagi din. Whatever blessing they have at present, binabahagi po nila. They just don't allow it for themselves to enjoy. Ayan, napakaganda naman po yun kasi nagagard natin against greed. Yun pong napakalaking bagay na dapat po nating igardyahan, yung greed po, no? Kasi yun nga po minsan nagiging blind tayo sa pangangailangan ng iba. Nagiging concern lang tayo sa self-preservation. Pero paano naman yung mga nangangailangan? So napakabuti ng Panginoon na nailay namin yung foundation na yun. At this point, nakita namin na yung na-outgive na nila kami, yung sa generosity nila, no? Yung mga pagkakataon that they are sharing their blessings, thumbs up na po kami.
sa nakikita namin ngayon na nagagampanan ng aming pong mga anak, no, they have become the hand of God to others because of their generosity. Ayan. Well, ang sunod po na ating tatalakayin ay yung pong, di ba yung sinabi natin, sabi nga ni Ate Daisy. And then, pero ito po yung patience kasi, minsan alam din ng mga anak natin, pag meron na po tayong binigay na panuntunan sa kanila at hindi nila nagagawa, alam nila na nasasaktan nila ang kanilang mga parents. Isang magandang halimbawa po niyan, yung pong commercial sa TV na makikita natin tungkol sa detergent soap na yung damit ng bata ay nadumihan ng anak, na alam niya na kawawa ang mama niya dahil siya yung maglalaba. Don't worry, meron tayong yung detergent soap. Pero yung nakita ng bata na hala, nadumihan ng kanyang damit, kawawa si mama dahil siya yung maglalaba. So, yun po, as they go along in life, dapat makita nila yon na ang nanay nila ay patiently training and guiding them along the way. Kapag hindi nila nagagawa ang mga panuntunan, ay meron pong naapektuhan emotionally, ganun. Maging ang mga bata din, nangyayari sa kanila yon. So ito yung nga po yung, kaya kailangan talaga yung patient, maging pasensyoso lang talaga tayo. As we teach them kung paano nga po yung sa akin ngayon, yung pagtatanim, pagtitrain ng bonsai, hindi ko yan overnight. Yung growth ng tanim, kailangan mo antayin bago mo mahubog siya. So it takes months and even years. So ganun din. And ang isang importante lang pwedeng gawin ng mga parents ngayon along the way is to keep them in prayer. Diyan, madaming pwedeng gawin si Daisy. Pwede niyang madami siyang isi-share about prayers. Yung nga, kanina pa niya sinasabi. So again, may mga bagay sa buhay natin. Hindi naman talaga natin makokontrol dahil meron silang sarili nilang desisyon, sarili nilang utak na hindi naman natin sila gustong maging sunod-sunuran sa lahat ng panahon. Parang robot sila. Maging tayo, hindi tayo ginawa ng robot ng Lord. Pero pwede natin silang protektahan, gabayan sa pamamagitan ng prayer. In all aspects sa life ng aming mga anak ay covered in prayer. Maging sa kanilang pag-aasawa nga, maliit pa yung mga anak namin, pinagpe-pray na ni Ate Daisy yan. So namin pala, hindi lang ni Ate Daisy. So yun, Ate Daisy, you can even share more about paano ba natin yun. As our children face the new pace ng kanilang buhay, prayer will anchor our lives and make us on a stable ground as we pray. Ayan. I think one way of connecting with our loved ones, and if you want to always be connected with your own household, especially your children, is just asking them a very simple question, and that is, how can I pray for you? How can I pray for you today? What would you want me to include in my prayers today? O ganyan po yung pagkakataon na pwede na nating mabuksan yung puso ng ating mga anak, no? By connecting them to the one who is the source, provider, deliverer, supplier, our healer, the source of wisdom and strength. Ayan po yung kagandahan na meron tayong relasyon sa Diyos, na kapag meron pong mga pangangailangan, i-connect din natin sila sa source. Saan ang gagaling yung source ng ating mga pangangailangan? Provisions are needed from day to day, and they can differ in their yung gaano kalaking provisions ang kailangan, gaano kasimple. Pero yun po, it's all covered in the promises of God. Siya po talaga ang ating nais
to be in the big picture. Siya po yung nais nating maging the beginning and the end, the source, and also the one who will be able to do exceedingly abundantly and above what we could ask or think of. So let me again direct you to Him, the source of everything that we need, everything that needs to be covered. Even in the future, para po sa hinaharap nating 2026, because next Friday will be the second day of the year. Ano po? So, can we just go to Him right now and cast all our cares on Him? Lord God Almighty, we come to you with all humility and with complete trust that you are able to do exceedingly abundantly above and beyond what we could ever ask or think. Thank you, Lord, that your power is at work when we completely surrender, when we completely yield, when we completely rely on you, your strength and hope, your strength, your joy, your peace, and your love is all that we need, Lord God, from day to day. Thank you, Father, for godly household, godly parents, godly siblings, a life that is yielded and completely surrendered to you. Thank you that you take pleasure, Lord God, in prospering your people. And so this day and the year forward, Lord God, we again come to you, Lord God, and completely releasing our household, our concerns, our needs, Lord God, and the people around us, Father. Thank you so much. Cover them with your precious blood, Lord Jesus. Cover them with your peace, your joy. Cover them with your righteousness. And Lord, may we continue to look to you and yield to you and rely on you for everything, Lord God, for the coming year. And so, Father, with your peace, with your joy, and with your grace abounding towards your children, towards your people. Father, we come to you in behalf of all the Filipino families, and even, Lord God, all those people who are involved in the radio ministry, in this broadcast program, that you will enrich them with wisdom and favor. You would enrich them with understanding, Lord God, that this is your call, and this is, Lord God, the reason why we exist. Thank you, Father. We give you back all honor, glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Well, maraming salamat at today's for that prayer. And kami po ay nagpapasalamat din sa mga aming mga technicians for assisting our program para po ma-on the air ito ng maayos. Well, antabayanan niyo po yung susunod na programa. Napakaganda po yung mga programa. Yung Radyo Singkauman with Otto Mubin. And yun po, maging bukas, yung pong programa natin sa May Kasama Ka with Kuya Carlo and Kuya Joas. Well, maraming salamat po and happy weekend everyone. Tandaan po natin, Saturday si meron niyang binabanggit bawat katapusan ng ating programa. Ayan po, kami po ang inyong kabalikat, kakampi, at patuloy po na nagsasabi na kapag si Jesus ay nasa kalagitnaan ng bawat pamilya, tiyak na may matibay na pamilya. Happy New Year to everyone! God bless you all. Oops,